Takbo! Lalong napabilis ang pagtakbo ni Gladys at Trina nang marinig nilang dalawa ang nakakatakot na sigaw ng lalaking iyon. Hindi nila alam kung saan sila patungo. Hindi rin nila alam kung bakit sila hinahabol ng lalaking iyon at kung bakit takot na takot sila dito. Basta ang gusto nila ay makatakas sa lugar na iyon, sa lalaking iyon. Madilim ang buong paligid, malamig at nakakatakot. Bilisan natin, Trina. Takot na sigaw ni Gladys sa kaibigan. Pero biglang nadapa si Trina. Trina, inalalaya niyang makatayo ang kaibigan pero nabuwal din siyang katulad nito. Nakita niyang malaking sugat sa tuhod ni Trina. Dumudugo pa ito. Nakita niya ang hapdi sa mukha ni Trina. Paglingon niya sa kanyang likuran, ay gano'n na lang hilakbot niya nang makitang nasa mismong likuran na nila. Ang lalaki, may hawak itong matalim na kutsilyo at malakas na napatilis si Gladys. Gladys gising. Bigla ang pagmulat ng mga mata ni Gladys. Iginala niya ang paningin sa paligid. Wala na ang lalaking humahabol sa kanya at kay Trina. Sa halip ay nasa opisina na siya. Ibig sabihin, panaginip lang pala ang lahat. Doon na siya nakahinga ng maluwag. Grabe ka, Gladys. Ngayon ka lang natulog sa trabaho mo, ha? Ano bang nangyayari sa'yo? Puna sa kanya ng office mate at kaibigang si Pauline. Anong oras na ba? Tanong niya. Pumundong hininga si Pauline. Hay, uwian na kaya. Kaya ayusin mo ng sarili mo at nang makauwi na tayo. Ano ba? Tumayo na si Gladys at pinatay ang kaharap na computer. Nagtungo siya sa powder room para mag-retouch. Katulad ni Pauline, nagtataka rin siya sa ginawa niya kanina. Ngayon lang siya nakatulog sa trabaho at napanaginipan pa niya ang kaibigang si Trina na higit na 10 taon niyang hindi nakikita. Elementary pa lang ay matalik na magkaibigan na sila ni Trina. Lagi silang magkasama sa saya at problema. Nagkahiwalay sila nang graduate sila ng high school pero nangako sila na walang limutan. Lumuwas siya ng Maynila at naiwan sa probinsya sa Quezon si Trina. Simula noon ay naputol na ang kanilang komunikasyon. Wala siyang narinig na balita pa kay Trina hanggang ngayong 25 anyos na siya. Napapitlag si Gladys nang may biglang kumatok sa pinto ng powder room. Bumukas ang pinto niya. Gladys, ang tagal mo naman. Si Pauline lang pala. Lumabas din siya kagad. Sabay lagi sila sa pag-uwi ni Pauline dahil sa isang apartment lang naman sila nakatira. So ano ba talagang nangyari at nakatulog ka kanina? Tanong sa kanya ni Pauline habang sakay sila ng bus. Talagang hindi siya titigilan nito kaya sinagot na niya ito. Pagod lang siguro. Pagsisinungaling niya at ibinaling ang panin sa daraanan. Pagdating sa apartment ay nakakita sila ng nag-iisang sulat sa mailbox. Hindi malaman ni Gladys pero nakaramdam siya ng kung anong kilabot pagkakita sa sulat. Kinuha iyon ni Pauline galing sa Quezon Province. Nakakunot ang toong tanong ni Pauline. Para pala sa'yo. Para sa akin? Nanginginig na tanong ni Gladys. Oo, pangalan mo nakalagay eh. At inabot na nito ang sulat sa kanya. Pinasa niya kung kanino galing ang sulat. Trina pareha. Bumilis ang pintig ng puso niya nang malamang mula yun sa kaibigang matagal na niyang hindi nakikita. Bago matulog ay binasa ni Gladys ang nilalaman ng sulat ni Trina para sa kanya. Gladys, tulungan mo ako. Itakas mo ako sa asawa ko. Lagi niya akong sinasaktan. Parang awa mo na. Hindi ko na kaya. Ang iyong kaibigan, Trina. Nawala ang antok niya sa nabasa. Humihingi sa kanya ng tulong si Trina. Hindi birong bagay ito. Kaya pala napanaginipan niya ito. Malamang ay sa iyong pangitain na nasa hindi magandang kalagayan ito. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Uuwi siya ng Quezon na tutulungan niyang kaibigan. Malakas ang kutob niyang nasa peligro ang buhay ng kaibigan niya. Iginala ni Gladys ang paningin sa paligid pagkababa niya sa bus. Sa wakas nakabalik ulit siya sa Quezon matapos ang napakahabang panahon. Tinignan niya ang oras sa wristwatch na suot. 3:30 na ng hapon. Sa ngayon ay hindi pa niya alam kung saan tutuloy. Naibenta na kasi nila ang bahay nila ng permanenteng manirahan sa Maynila, ang buo niyang pamilya. Naglakad-lakad pa siya. Wala pa rin pinagbago ang lugar na kinalakhan niya. Hindi pa rin simentado ang daan. Puro kubo ang kabahayan. Sa madaling salita, probinsyang-probinsya pa rin ito. Pinagtitinginan siya ng mga tao habang naglalakad. Isang maliit na tindahan ang kanyang nakita at napagdesisyonan ni Gladys na bumili ng kahit anong makakain. Pabili po nitong tinapay at isang soft drinks, sabi niya sa tindera. Habang kumakain ay napinsin niyang parang tinititigan siya ng matandang babae na nakaupo sa harap ng tindahan. May problema po ba, Lola? Tanong niya sa matanda. Tumayo ang matanda at itinuro nito ang damit niya.
Doon lang niya napansin na bahagyang basa ang damit sa kanyang suot. Butas pala ang plastic na pinaglagyan ng soft drinks niya. Akala niya tuloy ay kung ano na. Alas 8 ng gabi. Dahil sa gabi na ay napilitang magtungo si Gladys sa bayan para humanap ng hotel na maaari niyang tulugan para sa gabi ngayon. Isang mumurahing hotel ang kanyang nakuha. Maliit lang ang kwarto pero ayos na yun para sa kanya. Total naman ay isang gabi lang naman siyang mananatili roon. Bukas na lang siya pupunta sa kinaroroonan ng kaibigang si Trina. Ayon sa napagtanungan niya ay lumipat na sa Polillo Island si Trina at ang asawa nito. Napakarami na pala niyang hindi alam ngayon sa kaibigan. Medyo nagulat siya kanina nang malaman niyang nakapag-asawa na ito. Hintayin mo lang ako, Trina. Huwag kang magalala. Tutulungan kita. Sabi niya bago matulog. Malakas ang hangin na humahampas sa mukha ni Gladys habang sakay ng bangkang dimotor na maghahatid sa kanya sa isla ng Polillo. Maliit lang ang islang iyon, kaya nasisiguro niyang madaling matutundo ng kinaroroonan ni Trina. Talagang nasasabik na siyang makita ang kaibigan. Makalaki rin kasi ang utang na loob niya dito dahil minsan na siya nitong iniligtas sa pagkakalunod niya nun. Kung hindi dahil dito, malamang ay patay na siya. Kaya naman ngayong humihingi ito ng tulong sa kanya ay hindi na siya nagdalawang isip na pagbigyan ito. Inilabas niya ang sulat mula kay Trina at muli niyang binasa. Hindi nila kung ano ang nangyayari sa kaibigan pero saan at paraan ang pagkakasulat nito ay parang naging miserable ang buhay nito. Tanaw na niya ang isla hanggang sa marating na nila ito. Lumubog ng bahagya ang paa niya nang sumayad ang talampakan niya sa puti at pinong buhangin ng isla. Pinuno niya ng sariwang hangin ng dibdib. Napakaganda ng kapaligiran. Kinausap ni Gladys ang bangkero. Amano, anong oras po ang biyahe ng bangka pabalik ng bayan? Tanong niya. Naku ma'am, 5 araw pa bago uli may bangkang pumunta dito sa isla. Sagot ng matandang bangkero. Ibig sabihin 5 araw pang hihintayin ko bago ako makabalik sa bayan. Ganoon na nga po ma'am. Hindi maaari iyon. Ang balak niya kasi kapag natagpuan na niya ang kinaroroonan ni Trina, ay ilalayo na kaagad niya ito at isasama papuntang Maynila. Dahil desidido sa plano ay nakaisip pa ng paraan si Gladys. Manong pwede po bang sunduin niyo ako dito bukas ng hapon? Sabi niya. Ma'am, dodoblehin ko po ang bayad sa inyo. Mabilis niyang sabi. Kakamot-kamot sa ulo na sumagot ang bangkero. Sige po ma'am, anong oras ko po kayo susunduin bukas? Alas 5 ng hapon, sagot ni Gladys. Sige po ma'am, pupuntahan ko kayo sa oras na gusto niyo. Salamat manong, aasahan ko po kayo dito bukas. Sabi niya tuluyan na siyang nagpaalam sa bangkero. Matapos ang pag-uusap na iyon ay naglakad-lakad si Gladys at isang mangingisda ang kanyang nakasalubong. Excuse me po, pwede po bang magtanong? Sabi niya sa mangingisda habang hinahawi niya ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mukha dahil sa malakas na hangin nagmumula sa dagat. Ano yun, Ining? Tanong ng mangingisda. May kilala po ba kayong Trina Pareha? Trina Pareha? Parang ngayon ko lang narinig ang pangalan na iyan. Wala akong kilalang Trina Pareha, Ining. Nalungkot si Gladys sa ranirig. Salamat pero may isang Trina akong kilala. Nagliwanag bigla ang mukha ni Gladys. Si Trina na asawa ni Gardo. Maaaring ang Trina na tinutukoy ng mangingisdang ito ay ang kaibigang hinahanap niya. Siguro ay hindi alam ng mangingisda na ito ang apelyido ng kanyang kaibigan ng dalaga pa lang ito. Saan po nakatira ang Trina na sinasabi niyo? Nasa gubat silang mag-asawa. Gubat? Bakit sila nandoon? Matapos maikasal si Gardo ay Trina, ay dinala na ni Gardo ang asawa sa gubat para doon manirahan. Halos 5 taon na silang nagsasama ngayon at may isa na silang anak. Nagtataka nga kami dahil hindi na nagagawi dito ang mag-anak. Na iyon, pagkukwento ng matanda. Ganun po ba? Pwede niyo po bang ituro sa akin kung paano pumunta sa gubat kung nasan ang tinutukoy niyong Trina? Pakiusap ni Gladys. Hanggang dito na lang po, sabi ng tricycle driver kay Gladys. Bumaba na ng tricycle si Gladys. Nasa bungad na sila ng gubat kung saan naninirahan si Trina. Madilim-dilim na rin dahil mag-aalas 5:30 na ng hapon. Pwede niyo ba akong iitid pa sa pupuntahan ko? May halong pakiusap ang boses na sabi niya sa driver. Pasensya na po, pero wala talagang tricycle na bumibiyahe papasok sa gubat. Sagot ng driver sa kanya. Sino po ba ang pupuntahan ninyo? Si Trina Pareha. Kilala mo ba siya? Si Trina na asawa ni Gardo? Tanong ng tricycle driver. Siya nga. May pag-aalinlangan na sagot ni Gladys dahil hindi pa naman siya sigurado na ang Trina na asawa ni Gardo ang hinahanap niya. Pero nasa puso niya ang pag-asam na sana nga ito ang kanyang kaibigan. Gabi nito na lang po. Didiretso niyo lang po ang daan na iyan. Tukoy nito sa isang daan na ginawa lang ng tao.
Tinabasan at hinawi ang mga damo para magkaroon ng daanan ng tao. Pagkatapos may makikita kayong ilog at sundan nyo lang po ang agos nito. At kapag may nakita kayong bahay, iyon na po ang bahay ni Trina at Gardo. Pagpapatuloy ng tricycle driver. Matapos magpasalamat ay nagsimula na sa paglalakad si Gladys. Sa kanyang paglalakad ay isang babae ang kanyang nakasalubong. May kahabaan ang buhok nito at nakaitim ng blouse at palda. Dahil nakayupo ito ay di niya makita ang mukha nito. Tatanungin niya sana kung kilala nito si Trina pero parang napakabilis nitong maglakad. Mabilis din itong nawala sa paningin niya. Kaya nagpatuloy na lang siya sa paglalakad. Ilang minuto pa ay nagtaka si Gladys dahil muli niyang nasa lubong ang babae. Mas pwede bang magtanong? Sabi niya pero nilampasan lang siya nito. Sandali. Natigilan siya ng lingring ito dahil wala na agad sa likuran niya ang babae. Saan nagpunta yun? Imposibleng ganun lang siya kabilis mawala. Muntik nang mapasigaw si Gladys ng pagharap niya ay nakatayo sa harap niya ang babae. Nakatitigil sa kanya at blanco ang ekspresyon ng mukha. Nakaramdam ng kilabot si Gladys sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanya. Napako ang atensyon niya sa suot nitong kwintas na may pendant na hugis puso. Miss, pwede bang magtanong? Sabi ni Gladys pero natiling nakatitig lang ito sa kanya. Nakakaramdam naman ng takot sa harap na babae. Inilalabadan niyo ni Gladys. Miss, huwag ka nang tumuloy. Halos pagulong na sabi ng babae. Parang nanggagaling sa ilalim ng lupa ang boses nito. Anong sabi mo? Huwag na akong tumuloy. Nakunot ng tanong ni Gladys. Hindi na sumagot pang muli ang babae. Tuloy-tuloy itong naglakad palayo sa kinaroroonan niya. Miss, sandali. Pahabol ng sigaw ni Gladys. Pero hindi man lang siya nito niyon. Naiiwang nagtataka si Gladys. Ano ang ibig sabihin nitong huwag na siyang tumuloy? Sa wakas nakita na rin ni Gladys ang ilog na tinutukoy ng tricycle driver. Ayon dito ay sundan niya lang ang direksyon ng agos nito at makikita na niya ang bahay ni Trina. Napangiti siya dahil ramdam na niya ang nalalapit na pagkikita nila ng kaibigan. Halos tao po, malakas na sabi ni Gladys sa harap ng bahay. May kalakihan ng bahay na napapalibutan ng iba't ibang punong kahoy. Yari ito sa kahoy at tero. Nasa harap naman ito ang isang ilog. Muling kumatok si Gladys at isang batang babae ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Tansya niya ay 12 anyos na ito. Ngumiti. Hello, dito ba nakatira si Trina? Tumango lang ang bata sa kanya at nilakahan ito ang pagkakabukas ng pinto. Sa tuluyang pagbukas ng pinto ay nakita niya ang kabuuan ng loob ng bahay. Gladys, isang boses ang narinig niya sa kanyang likuran. Pamilyar sa kanya ang boses na iyon. Nilingon niya ang nagsalita at ganoon lang ang pagsibol ng tuwa niya nang makita si Trina. Nagkaedad man ito ng bahagya ay alam niyang ito ang kaibigan. Trina, patakbong nilapitan ni Gladys ang kaibigan at buong pananabik na nagyakap silang dalawa. Natili namang nakatingin lang sa kanilang dalawa ang batang babae na nasa pintuan. Makalipas ang ilang sandali, ay nagkalas na sa pagkakayakap ang dalawa. Inimbitahan siya ni Trina na pumasok sa loob para makapagmerienda. Pero nagtataka si Gladys dahil may kung anong lungkot ang nakikita niya sa mukha ng kaibigan. Natanggap ko ang sulat mo, Trina. Panimula ni Gladys. Kailan mo gustong tumakas dito? Natigilan si Trina. Ramdam ni Gladys na parang maiiyak na ito. Gladys, natatakot ako. Nanginginig na sagot ni Trina sabay upo sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay ito. Kanino ka natatakot, Trina? Kay Gardo. Ang asawa mo, tumango sa kanya si Trina. Kaya natin siya. Hindi mo kilala si Gardo. Malupit siya, Gladys. At tuluyan ang napaiyak si Trina. Ngayon pa lang ay nagsisisi na ako kung bakit humingi pa ako ng tulong sa iyo. Baka mapahama ka. Tinignan ni Gladys ang kaibigang umiiyak. May namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata pero pinipigilan niyang pumatak ang mga iyon. Ayaw niyang magpakita ng kahinaan kay Trina dahil baka lalong panghinaan ito ng loob. Ano bang ginagawa sa iyo ng asawa mo at parang takot na takot ka sa kanya? Mahinang tanong niya. Tumingin sa kanya si Trina. Gusto mo ba talagang malaman, Gladys? Sabi nito habang pinapahid ang mga palad ng luha sa pisngi. Tangulang ang sinagot ni Gladys. Tumayo sa harap niya si Trina at itinaas nito pataas ang suot na saya. Nailagay ni Gladys ang isang kamay sa bibig nang makita niya ang napakaraming paso ng sigarilyo sa binti nito. Ipinakita rin ito sa kanya ang mga pasa nito sa iba't ibang parte ng katawan. Napakalupit ni Gardo sa akin. Patuloy sa pag-iyak si Trina. Kaunting pagkakamali ay sinasaktan niya ako. Napakasiloso rin niya kaya dito niya ako itinira sa gubat para daw walang ibang lalaki na makalapit sa akin.
Lalong nakaramdam ng awa si Gladys sa kaibigan. Hinaplos niya ang buhok ni Trina. Hayaan mo, Trina. Bukas na bukas din na itatakas kita dito. Pero paano? Walang kang bumibiyahe ng ganitong araw paalis ng isla. Huwag kang mag-alala. May kinausap na akong bakero at susunduin niya tayo bukas ng alas 5 ng hapon. Kaya maghanda ka. Muling tumayo si Trina. Parang hindi ito mapakali at takot na takot. Natatakot ako, Gladys. Baka mahuli tayo ni Gardo, sabi nito. Walang mangyayari kung patuloy kang matatakot, Trina. Sabi niya habang hawak ang kaibigan sa magkabilang braso. Hindi ako nagdalawang isip na pumunta dito nang matanggap ko ang sulat mo. Sana huwag ka rin magdalawang isip na sumama sa akin. Napakalaki ng utang na loob ko sa Trina, kaya sinusukluan ko lang yun. Isa pa, huwag kang mag-alala dahil sasama natin ang anak mo sa pagtakas natin bukas. Mariing umiling si Trina. Hindi, ayokong isama si Lara. Doon nalaman ni Gladys na Lara pala ang pangalan ng batang babaeng nagbukas ng pinto para sa kanya kanina. Bakit ayaw mong isama ang anak mo? Nagtatakang tanong ni Gladys. Hindi ko anak si Lara. Anak siya ni Gardo sa una nitong asawa. Hindi na naituloy ni Trina ang sasabihin nang biglang kumatok sa pintuan. Trina, Trina, sabi ng kumakatok. Boses iyon ng lalaki. Biglang nanlaki ang mata ni Trina. Si Gardo nandiyan na siya. Nagmamadaling binuksan ni Trina ang pinto at isang lalaking mahitsura pero brusko ang ayos ang pumasok. Nakita nito si Gladys. Sino yan? Tanong nito sa asawa. Pati pagsasalita nito ay brusko rin. Gardo siya si Gladys. Kababata ako galing sa Maynila. Gladys asawa ko si Gardo. Aligalang gagang pagpapakilala ni Trina. Pumango ng galit sa loob ni Gladys pagkakita kay Gardo. Gustong gusto niya itong sugurin at pagsasampalin para kahit paano ay may paghiganti niya ng kaunti ang ginagawa para nitong pagmamaltrato sa kaibigan. Magtatagal ba yan dito? Sabi ni Gardo. Mga 3 araw lang ako dito. Binibisita ko lang si Trina. Siya na ang sumagot sa tanong nito. Tinalikuran na sila ni Gardo at pumasok na ito sa isang silid. Nang hula niya ay ang kwarto ng mga ito. Dali-dali naman itong sinundan ni Trina. Kaya naiwang mag-isa sa sala si Gladys. Lumabas ng bahay si Gladys at dinala siya ng mga paniya sa likod bahay kung saan nakita niya si Lara na nagsasaing sa kala na kahoy lang ang gatong. Hay, Lara ang pangalan mo, diba? Ako si Tita Gladys. Inilahan niya ang kamay pero tiningnan lang siya ng bata. May kung anong misteryong nakikita si Gladys sa mga mata ni Lara pero hindi niya matukoy kung ano iyon. Maya-maya ay tumayo ng bata at kumuha ng balde. Nagtungo ito sa ilog at sumalok ito ng tubig. Akamang bubuhatin na ni Lara ang balding puno ng tubig nang agawin niya ang balde mula dito. Ako na, sabi niya at hinayaan niya itong buhatin. Saan ko ito dadalhin? Itinuro ng bata ang pintuan sa likod na patungo sa kusina. Pumasok siya noon at itinuro ito ang isang banga na lagayan ng tubig. Habang ibinubuhos niya ang laman ng balde sa banga, ay nagsataka siya dahil hindi man lang narinig magsalita ang batang si Lara. Nang matapos may salin ng tubig ay pinagmasdan ni Gladys si Lara. Naghahain na ito sa hapagkainan. Oo nga pala, mag-aalas 7 na ng gabi. Nagtataka lang siya dahil isang pinggan lang ang kinuha nito sa palamingganan. Ganun pa man naisip niyang nasanay siguro itong kumain mag-isa. Muli ay nakaramdam siya ng awa para dito dahil parang hindi man lang ito nakakasabay sa pagkain ng mga magulang. Maya-maya ay nagulat siya nang makanig siya ng malalakas na kalampag sa loob ng kwarto. Walang yaka talagang babae ka. Ang sabi ko, huwag mong gagalawin ang pera ko. Narinig niya ang malakas sa pagsigaw ni Gardo mula sa kwarto. Patawarin mo ako, Gardo. Bumili lang naman ako ng gamot ko. Umahagulhol na sagot naman ni Trina. Narinig pa ni Gladys ang makailang sampal na ginawad ni Gardo sa asawa. Gardo, tama na. Maawa ka, tama na. Sigaw ni Trina. Dahil doon ay dali-daling tinuo ni Gladys ang kwarto ni Trina. Nadismasaya silang malamang nakalak pala yun. Patuloy sa pagwawala si Gardo samantalang walang tigil naman sa pag-iyak. Ang kawawang si Trina sa ng ginagawang pambububog ng asawa. Tayo na, Gardo, buksan niyo tong pinto. Sabi ni Gladys habang malakas na kinakalampag iyon. Huwag kang makialam dito kung ayaw mong madamay. Sigaw sa kanya ni Gardo. Napaiyak ng mga sandaling yun si Gladys. Nandoon siya pero wala siyang magawa para tulungan man lang kaibigan. Bigla niyang naalala si Lara at nakita niya ito na nasa isang sulok sa kusina. Nakaupo ito sa sahig at umiiyak habang maring nakapikit ang mga mata. Nakatakip pa ang dalawang kamay sa mga tenga nito. Siguro ay ayaw nitong marinig ang pag-aaway ng mga magulang. Agad niya itong niyakap at dinaluhan habang walang tigil pa rin ang pambubugbog ni Gardo kay Trina.
Huwag kang mag-alala. Malapit matapos ang paghihiram mo. Bulong niya. Hindi makatulog ng gabing yun si Gladys. Sa nasaksihan niyang pambubugbog ni Gardo kay Trina, ay naisip niyang mahihirapan siyang itakas ang kaibigan. Pabiling-biling siya sa higaan. Sa isang maliit na silid siya pinatulog ni Trina. Ayon dito ay wala namang gumagamit ng silid na yun, kaya mainam na doon na lang siya matulog. Bumangon si Gladys. Talagang hindi siya dalawin ng antok. Malamang ay namamahay siya o talagang malinsangan ng gabi. Napakatahimik ng paligid. Garasera lang ang ilaw sa buong kabahayan. Kinuha niya ang cellphone at nadismaya lang siya nang malamang lobat na ito. Naupo na lang siya sa gilid ng papag. Napadako ang tingin niya sa isang cabinet na kahoy. Halatang pinaglumaan na ito ng panahon dahil sa mga alikabok at agaw na nakadikit dito. Tinitingnan niya ang nasabing cabinet at natagpuan niya ang saring binubuksan ito. Isang lumang damit ang nakita niya sa loob, pero isang bagay lang ang nakaagaw ng atensyon niya. Iyon ay isang litrato ng babae. Maganda at maamong mukha ng babae. Teka, ang suot nitong kwintas ay katulad ng kwintas na suot ng babaeng nakasalubong ko sa gubat. Sino nga kaya ang babaeng ito? Malakas ang kutob ko ng babaeng nakita ko sa gubat ay ang nasa litrato ay iisa. Ibabalik na sana niya ang litrato nang makarinig siya ng iyak ng isang babae. Umiiyak ay at parang nahihirapan. Hindi naman kaya si Trina iyon. Pinakinggan niyang mabuti ang pag-iyak. Parang hindi yun nagagaling sa loob ng kabahayan, kundi sa labas. Kailangan niyang puntahan ang umiiyak dahil alam niyang si Trina yun. Baka kailangan ito ng makakausap. Lumabas na siya ng kwarto at maingat na binuksan ang main door. Sumalubong sa napakalamig na hangin pagkalabas niya, kaya bigla niyang niyakap ang sarili. Napakadilim pero sapat na ang liwanag ng mumula sa buwan para iwalawan ang kapaligiran niya. Narinig na naman niyang muli ang hirap na pag-iiyak ng babae. Sigurado niyang sa ilog yun ang galing, kaya naman sinundan niya ang daan papunta doon. Hindi nga siya nagkamali dahil sa may batuhan. Sa gilid ng ilog ay may isang babaeng nakaupo patalikod sa kanya. Trina, ikaw ba yan? Tanong niya sa babaeng umiiyak. Habang unti-unti siyang lumalapit dito. Trina, walang sagot. Hahakawakan niya sana ito sa balikat nang bigla itong lumingon sa kanya. Sobrang kilabot niya nang makita ang mukha nito. Hindi ito si Trina kundi ang babaeng nakasalubong niya sa gubat. Nakilala niya ito dahil sa suot nitong kwintas. Maputla ang batal nito at nanlilisik ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Basang-basa din ang buong katawan nito. Sino ka? Takot na tanong niya. Napatras siya nang tumayo ito at dahan-dahang lumapit sa kanya ang babae. Umalis ka na. Tumakas ka na. Sabi ng babae. Tumakas? Bakit? Naguguluhan na talaga si Gladys sa sinasabi sa kanya ng babae. Lalong natakot si Gladys nang makita niyang naaagnas ang unti-unti ang katawan ng babae. Nalalaglag ang laman ito sa lupa habang humahakamang ito palapit sa kanya. Takot na si Gladys ng mga sandaling iyon. Palapit sa kanya ang babae. Kailangan na niyang tumakbo. Tumalikod na siya upang tumakbo palabalik ng bahay. Pero nakakailang hakbang pa lang siya nang biglang hindi na niya maihakbang ang kanyang mga paa. Naramdam niya parang may nakapulupot sa bewang niya. Natigilan siya. Hindi niya napigilang tingnan kung ano ang nakapulupot sa bewang niya at nanlaki ang mga mata niya. Nakaluhod sa likuran niya ang babae habang nakayakap ng mahigpit sa bewang niya. Parang pinipigilan siya nitong bumalik sa loob ng bahay. Isang malakas na tili ni Gladys ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Habol ang hininga ng magising si Gladys at napabalik ko siya ng bangon. Pinakaramdaman niya ang sarili. Panaginip lang. Pagpunta ni Gladys sa kusina, ay nakita na naman niya si Lara na kumakain ng mag-isa. Magandang umaga, Lara. Nakangiti niyang bati sa bata. Pero katulad nung una ay hindi na naman ito nagsalita. Nilagang kamote at salabat ang nakahain at nasisiguro niyang si Lara ang naghanda niyon. Sinaluhan niya ito sa almusal. Pagkatapos ay nagpunta siya sa likod bahay at nakita niya si Trina na nagbubungkal ng lupa. Awang-awa siya habang pinagmamasdan ng kaibigan. Puro pasa at sugat dala ng pambubugbog ng katawan nito. Pawisan na si Trina at parang hirap na hirap habang nagbubungkal ng lupa. Para namang napansin siya ni Trina na pinanonood niya ito kaya naman tumigil ito sa ginagawa at nilapitan siya. Magandang umaga, sabi nito habang nagpupunas ang pawis. Trina, ganun ba talaga si Lara? Bakit hindi siya nagsasalita? Ganon talaga yun, pinipili ang kakausapin, sagot nito. Pero hindi normal sa isang bata ang kinikilos niya, giit niya. Huwag kang magtitiwala kay Lara, Gladys, hindi mo pa siya lubusang kilala.
Nakita niya ang takot sa mukha ni Trina, kaya iniba niya ang usapan. Nasaan nga pala si Gardo? Tanong ni Gladys. Lumabas siya ng gubat para magsugal at mamayang hapon pa ang uwi niya. Hinawakan siya ni Trina. Sasama na ako sa iyo, Gladys. Itakas mo na ako dito. Tumango siya. Oo, Trina. Mamayang alas 5 ng hapon. Tatakas na tayo. Matapang na sagot niya. Alas 4 ng hapon. Hindi ba talaga natin isasama si Lara sa pagtakas? Sabi ni Gladys kay Trina habang minamasdan ang paglalagay ng mga damit sa lumang traveling bag nito. Natigilan si Trina. Wala akong pakialam sa batang iyon dahil hindi ko naman siya kaano-ano. Sagot ni Trina. Hinayaan na lang ni Gladys ang desisyon ng kaibigan. Dahil kung tutuusin nga naman, hindi obligasyon ni Trina si Lara. Tara na baka abutan pa tayo ni Gardo. Sabi ni Trina nang matapos ito sa pag-iimpake. Nagmamadali silang naglakad palabas ng bahay. Nasa lubong pa nila si Lara na may bitbit na kahoy na panggatong. Napatigil si Gladys at napatitig sa mga mata ni Lara. Parang nahipnotismo siya sa titig ng bata. Ano ba, Gladys? Tara na. At hinila siya sa braso ni Trina na nagpabalik sa kanyang kamalayan. At nagtatakbo na sila palayo sa bahay. Hindi pa man nakakalayo ng biglang madapa na para sa isang punso si Gladys. Naparay siya nang makaramdam siya ng kirot sa kanyang tuhod. Malakas siyang napasigaw nang makakita siya ng bungo na medyo nakabaon sa punso. Pabalang na binuksan ni Gardo ang pinto ng kanilang bahay. Pasuray-suray na naupo siya dahil sa kalasingan. Agad naman niyang tinawag ang asawa. Mainit din ang ulo niya dahil natalo siya sa sugal. Trina, tawag niya sa asawa, pero wala siyang natanggap na sagot. Trina, may halong pagkainis na sa pagsigaw si Gardo dahil hindi pa rin nagsasalita si Trina. Nagtataka siya dahil isang tawag pa lang niya dati dito ay agad itong lumalapit sa kanya. Hindi kaya biglang napatayo si Gardo at pinuntahan agad ang kanilang kwarto. Una niyang nakita ang nakabukas na cabinet ni Trina at sobrang galit ang bumalot sa kanya. Sinasabi na nga ba niya, masama ang kutob niya sa pagpunta ng kaibigan nitong si Gladys sa bahay nila. Pumunta siya sa kusina at kinuha ang isang napakatalim na itak. Hindi mo ako matatakasan, Trina. Magkakamatayan muna tayo. Sigaw ni Gardo at dali-daling lumabas ng bahay para sundan ang tumakas na asawa. Nakahinga ng maluwag si Gladys nang matanaw na nila ang dalampasigan. Abot-abot ang kaba nila dahil baka matuklasan na ni Gardo ang ginawa nilang pagtakas. Tumingin sa wristwatch niya si Gladys. Eksaktong alas 5 na ng hapon. Bakit wala pa yung bangka? Alas 5 ang usapan namin ha. Nag-aalalang sabi ni Gladys. Gladys, baka abutan na tayo ni Gardo, sabi ni Trina. Huwag kang mag-alala, Trina. Darating na ang bangkang masasakyan natin palayo dito. Huwag kang mula ng pag-asa. Sabi niya sa umiiyak na si Trina. Hindi nga nagkamali si Gladys dahil ilang sandali lang ay isang bangka na ang huminto sa harap nila. Para namang nabunutan ng tinik ang lalamunan ng magkaibigan. Sasakay na sana sila sa bangka ng isang sigaw ang narinig nila. Trina! Nakikita nila na nakatayo sa di kalayuan si Gardo. Galit na galit ang mukha nito. Si Gardo, andyan na siya. Sigaw ni Trina. Bumalik ka rito, Trina. Sigaw pa ni Gardo. Nakita naman ni Gladys ang panginginig ni Trina. Talagang takot na takot ito sa asawa. Sumakay na tayo sa bangka. Sabi niya pero parang ayaw pang sumakay ni Trina. Gladys, natatakot ako. Ayoko na. Hindi na ako tatakas. Ano bang pinagsasasabi mo, Trina? At tinitigan niya ang mata ng kaibigan. Sasama ka sa akin sa pagtakas. Hindi pwedeng hindi. Natatakot ako, Gladys. Walang mangyayari sa takot mo, Trina. Yung sulat mo, pumunta ako dito dahil doon. Sasayangin mo na lang ba ang lahat ng effort ko? Sigaw niya sa kaibigan. Paglingon nila kay Gardo ay papalapit na ito sa kinaroroonan nila. Nakakaramdaman ng takot ay hindi yun pinakita ni Gladys. Sumakay ka na sa bangka. Utos nito kay Trina na agad na nitong sinunod. Pero, sakay na Trina. Giit niya. Ilang di pa na lang ang layo ni Gardo. Dahil sa sitwasyon na yun, iniisip niyang harapin na lang si Gardo. Kuya, umalis na po kayo. Mauna na kayo ng kaibigan ko. Utos ni Gladys sa bangkero. Natiling nakatingin lang sa kanya ang bangkero at parang nagtataka ito. Kuya, umalis na kayo. Ulit niya. Nakasakay na si Trina ng bangka at patuloy ito sa pag-iyak. Hindi pa rin ito sinusunod ang utos niya. Magsasalita pa sana siya nang biglang sumigaw si Trina. Gladys, nandiyan na si Gardo. Paglingon ni Gladys, ganyan lang ang paglaki ng mga mata niya nang makita niyang halos isang di pa na lang ang layo ng asawa ni Trina sa kanya. At lalo siyang natakot sa hawak nitong itak. Hindi kayo makakatakas. Galit na sabi pa nito. Habang papalapit sa pagitan nila. Takot na takot si Trina nang makita niya ang asawa. Nilampasan nito si Gladys at lumapit dito.
Maras itong hinila mula sa bangka si Trina, kaya nahulog sa tubig. Humampas pa ang noo nito sa gilid ng bangka. Pumutok ang noo at umagos mula doon ng masaganang dugo. Hindi pa nakontento si Gardo ay sinabunutan pa nito si Trina. Tatakasan mo pa ako, gigil na sigaw ni Gardo. Tama na Gardo, maawa ka. Humahagulhol na sabi ni Trina. Puno na ng dugo ang mukha niya. Maawa? Wala kang awa, Trina. Bakit ka tatakas ha? At biglang inilubog ni Gardo ang ulo ni Trina sa tubig. Doon na kumilo si Gladys. Gardo, tama na. Humingi naman silang tulong sa bangkero. Tulungan niyo po ang kaibigan ko, ano ba? Pero walang ginawa ang bangkero. Parang takot din sa asawa ng kaibigan niya. Iniangat na ni Gardo ang ulo ng asawa sa tubig. Habol nito ang hininga. Gardo, ayoko na. Pagmamakaawa ni Trina. Hinila patayo ni Gardo si Trina at kiniladkad. Walang pakialam ito kahit magkatumba-tumba pa ito. Gardo, nasasaktan ako. Isang malakas na sampal ang pinadapo ni Gardo sa purse ni Trina. Talagang masasaktan ka sa akin. At alam mo ba ang gagawin ko para hindi ka na makatakas? Humalakhak pa si Gardo. Puputulin ko yung mga paa mo. Sinamantala naman ni Gladys ang pagkakataon habang nakatalikod sa kanya si Gardo. Kinuha niya agad ang sagwan ng bangka at hinampas niya sa ulo si Gardo. Natumba ito at nabitiwan si Trina. Trina, takbo, sigaw ni Gladys. Tumakbo naman palayo si Trina. Unti-unting bumangon si Gardo at lumapit kay Gladys. Pakialamera ka. At sinuntok siya nito sa puson na naging dahilan para mawala na siya ng malay. Pinalot na siya ng kadiliman at wala na siyang natandaan sa mga sumunod na nangyari. Madilim, malamig, bakit parang kinakapos siya ng hininga. Hindi siya makahinga. Iminulat ni Gladys ang mga mata at nagulat siya nang malaman niya kung nasan siya. Nasa ilalim siya ng tubig. Lumangoy siya pa itaas. Kailangan niya ng hangin. Hanggang sa marating niya ang ibabaw. Iginala niya ang paningin. Bakit nandito siya sa ilog sa harap ng bahay ni Trina? May lumapit sa kanyang babae. Ito ang may babaeng may kwintas. Gladys, tawag sa kanya nito. Sino ka? Tanong niya. Ako si Alena. Ipikit mo ang mga mata mo at mas makikilamlam mo ako, sabi nito. Ipinikit nga niya ang mga mata at sari-saring imahe ng lumistro sa isip niya. Isang masayang pamilya sina Alena at Gardo. Kasama nilang naninirahan sa isang bahay sa gubat ang anak nilang si Lara. Hanggang sa makilala ni Gardo sa isang beerhouse si Trina. Dahil kay Trina ay natutong magbisyo at magsugal si Gardo. Isang araw, ayokong maging kabit mo lang Gardo, sabi ni Trina. Anong gusto mong mangyari? Tanong ni Gardo. Parang isang bagyo nang dumating sa buhay ni na Alena at Lara si Trina. Gardo, sino ang babaeng yan? Tanong ni Alena sa unang beses na dumating si Trina. Lumapit si Trina kay Alena. Ako si Trina, kabit ng asawa mo. Diretsang sagot ni Trina. Napakasama niyo. At malakas na sinampal ni Alena si Trina. Galit na sinampal ni Gardo si Alena. Huwag mong sasaktan si Trina. Sa ayaw at sa gusto mo dito natitira sa bahay ko ang kabit ko. Naging buhay rin na si Trina simula noon. Samantalang si Alena ay naging parang isang alila na lang. Gusto ni Trina na pakasalan siya ni Gardo, pero hindi yun mangyayari habang buhay. Kaya isang plano ang naisip niya. Habang naglalabas sa ilog si Alena, ay inilublob ni Trina ang mukha ni Alena sa tubig hanggang sa mawala na ng hininga si Alena. Para masigurong patay na talaga si Alena, ay makailang ulit pang pinukpok ng bato sa ulo ni Trina ang babae. Ang lahat ng ito ay nasaksihan ng batang si Lara. Dahil malayo sa bahay ang bayan nila, walang makaalam sa pagkamatay ni Alena. Nagpakasal si Gardo at Trina pero hindi rin siya naging masaya dahil sa tuwing lasing ay natatalo sa sugal si Gardo ay lagi nitong binubugbog ang babae. Ibinubuhos naman ni Trina ang galit. Nang ibukas ni Gladys ang mga mata, ay natagpuan niyang sariling nasa dalampasigan pa rin. Nakadapa siya sa buhangin. Kahit nanghihina ay pilit pa rin siyang tumayo. Ang babaeng may kwintas pala na nagpapakita sa kanya yung unang asawa ni Gardo at ito ang ina ni Lara. Ipinakita nito sa kanya sa pamamagitan ng panaginip ang mga pangyayari. Ngayon ay alam na niya ang lahat. Pinatay ni Trina ang unang asawa ni Gardo. Napakasama pala ng kaibigan niya at nagagawa pa nitong saktan si Lara. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. Wala siyang dapat itakas kundi si Lara. Ito ang biktima ng lahat ng nangyayari. Mabalik siya sa gubat para itakas ang bata. Madilim na nang marating niya ang bahay ni Trina sa gubat. Tahimik ang kapaligiran. Walang ilaw sa loob ng bahay nang pumasok siya. Nang masani na sa dilim ang mga mata, ay tahimik niyang nilibot ang kabahayan. Walang katao-tao sa loob ng bahay.
Kahit si Gardo at Trina ay wala. Nasaan na sila? Hindi kaya may hindi magandang ginawa si Gardo kay Trina. Diyos ko, wag naman sana. Papalabas na siya sa madilim na bahay na iyon nang makarinig siya ng boses na nanggagaling sa likod bahay. Kumabog ng malakas ang dibdib niya. Boses ni Lara. Dahan-dahang nagtungo sa likod bahay si Gladys. At hindi nga siya nagkamali. Naroon si Lara. Nakatalikod ito at parang may kinakausap. Pero wala naman siyang nakikitang kausap nito. Nagsasalitang mag-isa si Lara. Lara, tawag niya at hinawakan niya ito sa balikat na ikinalingo ng bata. Sinong kausap mo? Tanong pa niya. Ang inay Alena ko po. Sa ilang araw na nakasama niya si Lara, ay ngayon lang niya ito narinig na magsalita. Kausap mo si Alena? Tanong niya. Kausap ko ang inay Alena. Sobrang kinilabutan si Gladys sa sinabi ni Lara. Paano nakakausap nito ang taong patay na? Ang sabi ni inay, huwag akong papayag na may mananakit sa akin. Pagpapatuloy ni Lara. Niyakap niya si Lara. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon wala nang mananakit sa'yo. Isasama kita sa Manila. Isinama ni Gladys si Lara sa Manila. Inampon niya ito at itinuring na parang tunay na anak. Kasama na niya ito sa naninirahan sa bahay niya at sa susunod na taon ay pag-aaralin na rin niya. Nasa normal na ang lahat pero may napapansin lang si Gladys kay Lara. Lagi itong nag-iisa at ayaw makipag-usap. Hindi na naman ito nagsasalita at parang laging malalim ang iniisip. Kaya naman hindi mawala ang pag-aalala ni Gladys. Nang araw na yun ay aalis na ang kasama ni Gladys sa apartment na si Pauline. Umalis na kasi ito sa pinagtatrabahuhan nila bago may bago na itong trabaho sa Cebu. Malulungkot ako kasi wala na akong makakasama. Sabi ni Gladys habang pinanunod ang pag-iimpake ni Pauline. Naku, ito naman, anong ginagawa ng internet, no? Sabi pa ni Pauline, saka may makakasama ka pa naman dito, diba? Yung ampon mo, si Lara. Lumungkot ang mukha niya. Parang wala rin naman akong kasama kasi di naman siya nagsasalita. Speaking of Lara, bakit ba parang may sariling mundo yun? Parang luka-luka. Hinampas niya sa braso si Pauline. Grabe ka. Di naman, marami lang pinagdaan ng traumatic experiences yung bata. Naku, ewan ko lang ha. Baliw yata ang batang iyon. Kapwa natigilan silang dalawang makita nila si Lara sa pintuan ng kwarto. Nakatitig ito sa kanila. Habol ni Gladys ang hininga niya nang bigla siyang magising isang hating gabi. Napinagnipan niya kasi si Trina at lumuluha ito ng dugo. Ano kayang ibig sabihin nun? Hindi kaya ang kailangan pa niyang bumalik sa bahay ni Trina. Iginala ni Gladys ang paningin niya pagkababa ng bangka. Kasama ang ilang mga pulis ay bumalik sila sa Polillo Island para alamin ang nangyari kay Tim. Hindi niya isinama si Lara. Pinabantayan niya muna ito sa isang kakilala. Madali naman narating nila ang bahay ni Trina dahil halos kabisado na niya ang daan. Habang hinahanap ng mga pulis sa gubat si Gardo at Trina, ay natiling muna si Gladys sa loob ng bahay ni Gardo. Bawat sulok ng bahay na yun nagsilbing saksi sa mga karumal-dumal na pangyayari. Napatayo siya nang may pulis na pumasok. Ma'am Gladys, may nakita po kaming kalamsay ng babae sa likod bahay, sabi ng pulis. Agad na napasunod si Gladys sa likod bahay at nakita nga niyang nahukay na kalansay. Makikita kaagad na babae ito dahil sa kasuotan nito. Tinapangan niya ang sarili at nilapitan ng kalansay. Isang kwintas sa leg ang agad niyang napansin. Alena, bulong ni Gladys. Hindi siya maaaring magkamali. Sa suot nitong kwintas ay alam niyang si Alena ito, ang nanay ni Lara, ang babaeng pinatay ng kaibigan niyang si Trina. Ilang sandali pa ay muling may natagpo ang dalawang bangkay ang mga pulis. Mababaw lang ang pinagbaunan ng dalawang bangkay na malapit sa isang punso. Tama, ito yung bungo na nakita niya nang tumatakas sila ni Trina. Pero natigilan silang makita ang kasuotan ng dalawang bangkay. Ito ang damit na madalas na suot ni Gardo at Trina. Dali-dali niyang nilapitan ng mga ito. Si Gardo at Trina yan ah. Tukoy niya sa naaagnas ng mga bangkay. Sila po ba yan? Tanong na sa kanya ng pulis. Opo, sigurado po ako. Nanginginig niyang sagot. Hindi niya akalaing patay na ang dalawa. Isang linggo pa lang ang nakakaraan matapos ang pagtatangkang pagtakas ni Trina. Sa tingin po kasi namin isang buwan ang patay ang dalawang bangkay na yan, sabi ng pulis. Isang buwan? Gulat na sabi ni Gladys. Pero nakasama ko pa sila Gardo at Trina noong isang linggo. Imposible po. Sigurado po kami isang buwan ang patay na natagpuan nating mga bangkay. Giit ng pulis. Sandaling lumayo si Gladys para mag-isip. Ayon sa mga pulis ay isang buwan ang patay si Gardo at Trina. Kung ganun sino ang Gardo at Trina na nakasama niya noong isang linggo lang, maaari kayang multo na lang ng mga ito ang nakasama niya.
Kaya pala laging mag-isang kumakain noon si Lara kasi ang totoo mag-isa talaga itong nakatira sa bahay. Kaya pala laging malungkot ang mga mata ni Trina. Dahil ang totoo ay matagal na itong pala. Kaya pala humihingi silang tulong doon sa bangkero nang binubugbog ni Gardo si Trina. Ay nagtataka yung bangkero kasi ang totoo ay walang Gardo at Trina na nakikita yung bangkero. Siya lang ang nakakita sa mga ito. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. Maluwag na ang dibdib ni Gladys nang umuwi siya ng Manila. Pinalibing niya ng maayos ang mga labi ni Trina, Gardo at Alena. Hiling niya na manahimik na ang kaluluwa ng tatlo. Pero sa kasalukuyan ay isa pa ring misteryo kung sino ang pumatay kina Gardo at Trina. Isang palaisipan na patuloy ni re-resolba ng mga pulis. Isang gabi ay napagdesisyon niyang sunugin ang sulat na ipinadala sa kanya ni Trina noon. Dala ang lighter ay lumabas siya ng bahay at sinunog ang sulat. Naisip niya na ang mismo kaluluwa ng kaibigan ang nagpadala sa kanya ng sulat. Marami talagang bagay sa mundo ang hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino. May mga bagay na tanging Diyos lang ang nakakaalam. Sa tuluyang paglamon ng apoy sa sulat ay hindi napigilan ni Gladys ang lumuha. Luha para sa sinapit ni Trina. Ang matalik niyang kaibigang minsan nang iligtas ang buhay niya. Pagpasok niya sa bahay ay ganoon na lang ang pagkataranta niya nang makita niyang nakandusay sa sahig si Lara. Lara, sabi niya, agad dinaluhan ng bata. Dinala niya ito sa pinakamalapit na ospital. Nang makonfine na si Lara ay agad kinausap ni Gladys ang babaeng doktor na nag-examine dito. Doktora, kumusta na po si Lara? Nag-aalala niyang tanong. Okay na po ang pasyente. Maaari na siyang makalabas mamaya pero ano doktora? Huwag kang mabibigla. Lara is 3 months pregnant. Deklara ng doktor na sobrang ikinagulat ni Gladys. Nang araw din iyon ay nailabas na ni Gladys ng ospital si Lara. Habang nasa salas ay gulong-gulong ang utak niya. Iniisip niya ang kalagayan ni Lara. Paano at sino ang nakabuntis dito? 12 anyos pa lang ito. Napakabata pa nito para maging isang ina. Naisuklay niya ang kamay sa buhok at tumayo na siya para pumunta sa kwarto. Nagimbal siya nang makitang pinapakailaman ni Lara ang laptop niya at aksidenteng pinag-delete nito ang mga reports at presentation na pinaghirapan niya ng ilang araw. Umakit sa ulong dugo niya at malakas niyang nasampal si Lara. Anong ginawa mo? Bakit mo pinakailaman ang gamit ko? Galit na sigaw niya. Matalim ang mga mata ni Lara na nakatingin sa kanya habang sapo ang nasaktang pisngi. Maya-maya ay biglang tumunog ang telepono. Inis na nagtungo sa sala si Gladys para sagutin ang telepono. Hindi niya akalaing na walang pinaghirapan niyang reports at presentation. Ipe-present pa naman ang mga yun bukas sa opisina. Hello, sino to? Sabi niya pagkadampot ng telepono. Ako po si P. Otto de Guzman. Kayo po ba si Gladys Rivero? Sabi ng nasa kabilang linya. Ako nga po, bakit po? May suspect na po kami kung sino ang pumatay sa mag-asawang Gardo at Trina. Talaga po, sino po? Hindi na napakinggan ni Gladys ang sasabihin ng pulis dahil may biglang pumalo ng matigas na bagay sa kanyang ulo na ikinawala ng kanyang malay tao. Dahan-dahan ang pagmulat ng mga mata ni Gladys. Nasa kwarto siya. Naramdaman niya ang kirot ng kanyang ulo. Gagalaw sana siya pero nagulat siya nang makita niyang nakatali siyang paupo sa bangko. Pagtingin niya sa harapan ay nakita niya si Lara na may hawak na matalim na kutsilyo. Lara, ano ito? Pakawalan mo ako, utos niya. Ayoko. Galit na sigaw nito sa kanya. Sinaktan mo ako. Sasaktan mo lang ako uli. Nanlilisik ang mga mata. Lara, hindi. Nabigla lang. Tama na. Ang sabi ng inay Alena ko. Lahat ng mananakit sa akin ay patayin ko. Katulad ka rin ni Itay Gardo at Trina. Sinaktan niya ako. Parang biglang lumaki ang ulo ni Gladys sa sinabi nito. Huwag mong sabihin natigilan si Lara. Ikaw ang pumatay kina Trina at Gardo. Umalakak si Lara. Oo, pinatay ko sila at papatayin din kita dahil sinaktan mo ako. Wala na sa katinuan ang pag-iisip ni Lara. Matagal na. Pero bakit mo sila pinatay? Dahil masasama sila. Si Trina pinatay niya ang inay, kaya pinatay ko siya. At ang Itay Gardo naman, paulit-ulit niya kong ginahasa. Umiiyak na deklara ni Lara. Napamang si Gladys sa narinig. Ibig sabihin si Gardo ang nakabuntis kay Lara. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang itinas ni Lara ang hawak na kutsilyo para saksakin siya. Pero bago pa tumama sa kanyang kutsilyo, ay biglang lumitaw sa tabi ni Lara ang duguang multo ni Trina. Hinawakan nito sa braso si Lara, kaya hindi nito naituloy ang pagsaksak sa kanya. Hindi makapaniwala si Lara na nasa tabi niya ang multo ni Trina. Napatras siya at nabitawan niya ang hawak na kutsilyo. Bakit nandito ka? Patay ka na. Pinatay na kita. Pinatay na kita. Parang baliw na nagsisigaw si Lara at nagtatakbo ito palabas ng apartment.
Tumakbo siya ng hindi alam ang patutunguhan. Sa pagtawid ni Lara sa kalsada, hindi niya napansin ang paparating na truck. Walang buhay nang nagpagulong-gulong ang katawan ni Lara nang humampas ito sa naturang sasakyan. Sa loob naman ng apartment ay panay ang iyak ni Gladys. Wala na doon ang multo ni Trina. Hindi kasi siya makapaniwala na sa ikalawang pagkakataon ay nagawa siyang iligtas ni Trina sa kamatayan. Taimtim siya nagpasalamat.